What is up guys? For today's video, I will introduce to you ang aking airsoft. Tagal-tagal ko na rin tong hindi na vlog no ng... So guys, this is my East and Crane na Noveski M4. I forgot lang the model ng airsoft replica nito. But basically this is a DMR build. So run through lang tayo sa basic natin na attachments, no? And by the way guys, this is pure stock internals. So walang binago dito sa lahat ng nasa loob, no? Yan guys, I hope you get the clean look sa kanya guys. So yan. Yan. So yan na lang na angle, no? So again guys, this is a DMR build or designated marksman rifle, no. A brief explanation lang kung ano ang setup ng mga DMR. So basically guys, ang DMR ay parang semi long range na unit, no, kasi hindi siya nung kagaya ng mga high caliber na mga bolt action sniper, kagaya nung mga AWM, no. Kung alam nyo yun, yung alam nyo yung AUM or AUP. Sinong naglalaro dyan ng Counter Strike, alam nyo kung ano talaga yung AUP. So yung mga one hit style, pero kinakasa, yun yung tawag na bolt action. Dito naman sa DMR guys, isa itong semi-automatic, tawag mid-range na sniper pa rin siya. Ang kaniyang setup kasi may mid-range na scope siya, no? So ang ginagawa ng mga DMR guys is basically semi-automatic clock siya. Dapat, no, sa airsoft ng milsim events, yung ginagawa pag kasi yung FPS ng mga DMR is around 500 to 600. Ewan ko kung lalagpas ng 600, but parang hindi yata. Nasa mga 500 range. So lagpas siya sa allowable na 400 para maka-automatic ka. So may ruling ka rin, depende sa site at saka yung organizer. Yung ginagawa nila is nilalock nila itong automatic na button. So dapat nakalock to, hindi to siya pwedeng maging automatic, no? Nilalock nila yan. Ang DMR guys is nasa semi-automatic lang yan, no? Isang kablit, isang putok lang. Ang setup natin guys, sa scope natin, no, dapat talaga may scope talaga kasi DMR nga eh. So yan, ang scope natin ay hanggang times 5 yung zoom ng ating scope, no. So nakalibrate ko na yan based sa ideal range ko, which is 0 pa rin siya within 60 meters. So kung sa airsoft guys, usually talaga yung engagement nilalaro sa 20 meters. So andyan yung grabing bakbakan, yung mga automatic fire. Yun yung mid-range na consider na nasa mid-range 20 to around 60. So yan yung mid-range, no. So ang basically yun yung target ko talaga. Kasi dito guys sa airsoft may tinatawag tayong hop up, no. So ang ginagawa ng hop up is doon ina-adjust ang range ng ating airsoft gun. Kasi parang nilalagyan ng pectus yung BB or yung bullet. Pinipectus niya para pumuntang taas, saka umabot talaga sa range niya kung ano yung gusto mong range, no. So ayan guys, sinet ko to sa ganyang range, 0 pa rin up to 60 meters. So next na naman guys, sa pagka-scope natin, meron tayong bipod. Ito yung tawag nito ay bipod, no, kasi dalawa lang pad siya. So ideal to siya guys pag ikaw ay nakasandal sa malaking bato, ganyan, example ganyan, para hindi ka mangawit guys, at saka hindi magba-vibrate yung aim mo kasi napakabigat ng DMR build kasi guys. At meron din akong hand grip dito sa railing, attachment ko rin to para hindi to ganyan paghawak ko ni ganito, para sa akin, no? Mas comfortable ako ng ganyan. So next up guys, tapos ng ating handrail is ang ating
suppressor guys. So meron tayong suppressor guys. Actually functioning ito, meron tong mga foam sa loob, no. So in another video ko i-compare ko kung ilang decibel yung with or without silencer, no? So ibang video na yun. So ganun guys, na silencer to. Okay, ito ka ikli pag walang silencer. Yan guys. So meron yang nozzle dyan na tinanggal ko, pinalitan ko nga ng silencer. So yan, ito lang to siya, approximately ang length nito. So yan guys. So next guys is ang ating buttstock, no. So stock lang to. Dito guys nilalagay ang battery. Dito nilalagay yung battery guys. So sa mga newbie dyan sa airsoft, dito usually ang battery, no? Ano ba yung battery? Wala, dito yung battery. So i-install natin yung battery. Ito yung battery ko, isang 1200 mAh, no? At isa po tong LiPo battery, so mas malakas yung buga kaysa sa standard battery. Meron din akong standard battery dyan, pero yun nga, ideal to guys sa mga naka full auto, kasi hindi naman magmatter sa DMR kasi one shot lang. Hindi magmatter sa battery guys yung FPS o power ng unit ninyo, kasi nasa pump mechanism niya sa loob ang nag-a-affect sa FPS or feet per second ng ating mga unit, no? So guys, ang akin, wala lang akong chrono dito o yung tester ng ilang FPS, no? Pero mine guys is full stock. I bought this around, ang standard kasi ng measurement is 0.2 BBs or 0.20 grams BBs. So ang chrono ko nito guys is around 410 with 20 BBs guys. Okay? So speaking of BBs guys, hindi po gumagamit ng 0.20 ang mga DMR users. Dahil hindi po aabot sa designated range ng ideal mid-range ng mga DMR, no? Kasi DMR ka nga, tapos yung bala mo naman is 0.20, so hindi yan uubra. Dapat mas mabigat yung bala. So ang aking bala guys is times 2 sa regular. This is 0.40 BBs. So when it comes to BBs guys, pag tinaasan mo yung bullet BB weight, babagal talaga yung FPS, no? Pero ang positive side naman guys is yung wind resistance niya ay malakas. Hindi siya basta-bastang nababago yung direction niya sa hangin. Dapat accurate tayo, no? Ayun. Yun dapat. So ang aking napili talaga guys is 0.40. So pag nag-chrono kasi ako nito guys sa 0.40, ang kalabasan niya guys is 300 FPS. So I'm down 100 FPS. So mas mabagal yung trajectory na velocity ng ating BB. Pero napaka-accurate nito guys. Kaya sabi ko kanina, 60 meters dead zero pa rin ako, no? Yung groupings ko sa 60 is napaka-ikli. Nasa around mga 3 inches yung groupings ko at 60 meters na guys. So yun yung basic natin guys. So ilalagay ko muna yung ating battery, tsaka guys ito na, test fire natin guys. Nandito ako sa balcony namin at nag-set up na ako ng mga maliliit na Yakult na bottles doon, at approximately 30 meters down. 30 meters na siya down there sa may cage ng aking mga pusa. Ayun, kita nyo yon, may isang Yakult, oh. Yan, may 3 yata dyan. So guys, ito tapos na ilagay yung aking battery, no? Ayan guys, oh, kita nyo. So ayan guys, okay, kita nyo yan. Napaka mahirap talaga. Ayan yung target natin guys, no?
yung Yakult. Nakalagay lang po to guys sa pinakamababa na times 2 yung scope natin, no? So try natin. Dito ako sa likod, no? So nakapwesto na. Firing. Ang hangin medyo malakas-lakas rin, no? Firing. Ayun, hindi tumama. Pang. Second shot tumama, no? Hindi tumama yung first shot guys kasi dahil alam ka nga yung hangin napakamalakas, no? So sa second shot tiniming ko na wala gaanong umiihip na hangin. So yun, tumama siya, direct hit. So ayan guys, no, another Yakult bottle. Range is approximately 30 meters down. Firing. Minti. Yan. Second. Napakalakas ng hangin guys. Mahahangin guys. Tingnan nyo yung trees, di ba? Ayan. Napakahangin dito sa ibabaw. Yakult bottle kasi yun eh. Kung tao yun guys. Kung tao yun. Sure ball tumama na yun talaga. Kung tao yun. Kung player, no? So, ang nakagandahan lang sa airsoft guys is ito lang yung parang legal way to shoot a person guys. So, ito ang napakagandang sport nito guys kasi lalong-lalo na sa yung meron talagang totoong baril na ganito. Ako wala akong totoong baril na rifle, no? Itong mga long arm. So, yun guys. I hope you find this video interesting guys kasi babalik na kasi ako sa paglalaro ng airsoft dahil ang airsoft community dito sa Cagayan de Oro ay booming na talaga at it's a fun sport guys. So yun lang guys. Maraming salamat. See you again soon sa ating next video. Pupunta tayo sa mga airsoft site dito sa amin sa Cagayan de Oro. So stay tuned. Bye bye.